tanghali po, oras na para sa may init na balita. Nakikiusap na ho ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente ng coastal barangays na lumikas na habang hindi pa ho tuluyang humahagupit ang bagyong Ruby sa Metro Manila. May ilan kasing residenteng nagmamatigas pa rin at ayaw lumikas mula sa tabing dagat sa kabila ho ng banta ng malakas na ulan at daluyong. Balitang hatid ni Haji Rieta. Business as usual ang bahagi ito ng Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila sa kabila ng banta ng bagyong Ruby sa Metro Manila. Pero pagdating ng alas 12 ng hating gabi, isa-isa na silang nagsara. Kabilang na riyan ang bar na ito na 5 metro lang ang layo mula sa seawall ng Manila Bay. Nagbigay na po ng signal na may bagyo nga po, na kailangan po na iligpit lahat ng gamit. Magsarado talaga. Okay lang yun sa inyo kahit maapektuhan yung business? Wala pong problema doon, sir. At least ligtas kaming lahat. Pero si Aling Emilia Maxilon, hindi raw muna alis sa Ross Boulevard. Matibay naman daw ang ginawa niyang silong na gawa sa trapal at payong. Nakakabit ito sa puno ng nyog kaya hindi raw iyon ganun kadaling matatangay ng hangin o ng alon. As usual, sanay na kami yan. Almost 10 years na kami dito. Lahat ng bagyo na naranasan namin. Pero ang tinderang ito, iiwan na lang daw muna ang pwesto. Saka na lang daw babalik kapag siguradong wala nang pahamak sa kanila ang bagyo. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila patuloy ang pakiusap sa mga naninirahan sa Manila Bay na hanggat di ba tuloy ang nananalas ang bagyong Ruby, lisanin na nila ito. Mahigpit kasing ipapatupad ang no man's land, lalo na sa mga coastal area ng lungsod, kabilang ng Isla Puting Bato, Parola, Baseco, Happy Land, Punta Santa Ana at Rojas Boulevard. Panawagan ko sa kanila na huwag nilang hintayin, no? Kasi Mother Nature to. Mahirap yung kalabanin natin ng Mother Nature at baka pag bumalik sa atin times 3, times 4. So ang importante po sa atin ngayon is that i-secure natin lahat ng mga gamit. Business establishment po to, alam ko malaking kapital ang inilabas natin. So sana yun po yung panawagan natin na huwag nyo lang basta-basta iwanan doon dahil kung tamaan po ito ng bagyo, sayang din naman. Remember, ang kalaban po natin dito hindi lang bagyo, pati yung tubig alat. Binuo na rin ng Task Force Ruby kung saan 24 oras ang nakamonitor ang City Disaster Risk Reduction and Management Council maging ang iba pang ahensya. Sa ngayon, 100 fiberglass rescue boats ang binili ng lungsod na ipamamahagi sa mga lugar kung saan posibleng maapektuhan ng bagyong Ruby. Haji Rieta, GMA News.